Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kapag ba may Pilipinong lumilipat sa ibang bansa para magtrabaho, hindi lang siya at ang pamilya niya ang naapektuhan? May epekto rin ito sa trabaho, negosyo, serbisyo, at buong ekonomiya ng Pilipinas. Kaya today, aalamin natin, ang migrasyon ba ay economic win or economic loss? Or both? Kaya pagkatapos ng lesson, dapat kaya niyang makita ang good side at not so good side ng migrasyon. Hindi tayo magpapadala sa one-sided opinion. Facts muna bago mag-verdict. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto. Natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa, pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Natutukoy ang mga positibo at negatibong implikasyon ng migrasyon sa ekonomiya ng bansa base sa remittances, brain drain at labor shortage. Nakabubuo ng talahanayan na nagpapakita ng positibo at negatibong implikasyon ng migrasyon sa ekonomiya at pamumuhay bilang paunang hakbang sa pagbabalangkas ng plano sa pagtugon. Naipapahayag ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga epekto ng migrasyon upang makabuo ng matalinong pagpapasya sa pananalapi at pamumuhay. Magkakaroon muna tayo ng tama o mali edition. Kapag tama ang pahayag, thumbs up. Kapag mali, thumbs down. Game na! Simulan natin to. Ang remittance ay nakatutulong sa pagtaas ng purchasing power ng pamilyang Pilipino. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang brain drain ay nagdudulot ng pagdami ng highly skilled workers sa Pilipinas. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang paggastos ng remittance sa edukasyon at kalusugan ay nagpapahusay sa human capital. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang labis na pagdepende sa remittance ay walang dalang anumang panganib sa pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang labor shortage ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga serbisyo at produksyon ng bansa. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Tingnan natin kung paano nagiging blessing at challenge ang migrasyon sa parehong panahon. Kaya, let's explore! Tara! Alamin natin to ng mas malalim. Ang migrasyon ay hindi simpleng good or bad.
May pakinabang itong dala. Pero, may kasama ring problema. Parang social media. Nakakatulong ito sa communication at learning. Pero pwede ring pagmulan ng distraction at fake news. Nasa epekto at paggamit ang tunay na verdict. Ganyan din ang migrasyon. May pros at cons. Ang isa sa pinakamalaking pakinabang ng international migration ay ang remittance. Ito ang perang ipinadadala ng OFWs sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ginagamit ito sa pagkain, matrikula, gamot, renta, bahay, at minsan ay negosyo. Kapag ginastos ang pera rito, kumikita rin ang mga tindahan, paaralan, transport service, at iba pang negosyo. So guys, hindi daw maliit na halaga ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi ayon sa datos na nasa slide, umabot na sa humigit kumulang $39.62 billion ang personal remittances noong 2025. Samantala, iniulat naman ng Philippine Statistics Authority na tinatayang 2.19 million ang OFWs noong 2024. Ibig sabihin yan, malaking bahagi ng ating mga pamilya at ekonomiya ang may koneksyon sa overseas employment. Real talk lang ang remittance ay hindi simpleng padala lang. Ang kapalit nito guys, yung pagod, homesickness, at mahabang pagkakalayo ng OFW sa kanilang pamilya. Kung malaki ang remittance na pumapasok, ibig sabihin ba, wala nang problema ang mga pamilyang may OFW? Bakit? And class, kapag tumataas ang kita ng pamilya dahil sa remittance, tumataas din ang purchasing power o yung kakayahang bumili. Halimbawa, kung dati puro budget meal lang ang kaya, dahil sa padala, maaari na siyang bumili ng mas masustansyang pagkain, gamot, laptop para sa pag-aaral, o kaya bayaran ng internet connection. Pero reminder mas mataas na padala does not mean unlimited checkout. Siyempre kapag puro wants at walang savings, pwedeng maubos din agad ang pera. Kaya, budol responsibly. Ang human capital ay tumutukoy naman sa kaalaman, kasanayan, kalusugan at kakayahan ng tao. Halimbawa nito, ginamit ng pamilya ang remittance para makapag-aral ang anak sa nursing, ICT, engineering, or technical vocation course. Hindi lang sila bumili ng produkto, nag-invest pa sila sa future earning ability ng anak. Ito ang pinakamagandang glow up. Mula remittance, naging education. Mula education, naging skills. At mula skills, naging trabaho. Ngayon naman, punta tayo sa plot twist. Ang brain drain. Nangyayari ito kapag umaalis ang maraming highly trained at skilled professionals upang magtrabaho sa ibang bansa. Karaniwang kasi, naaakit sila ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo. At syempre, mas maraming opportunities. Halimbawa na lang, maraming Pilipinong doktor at nurses ang hinahanap sa ibang bansa. Syempre, good news yun para sa kanilang career at family. Pero kapag napakarami ng aalis, maaaring kulangin ang health workers natin sa mga ospital, lalo na sa malalayong probinsya. Hindi naman natin masisisi agad ang professionals. Kung mababa ang sahod, mabigat ang workload, at kulang ang opportunity, natural, maghahanap sila ng mas magandang trabaho. Kaya ang brain drain ay hindi lang personal choice. Konektado rin ito sa kondisyon ng trabaho sa Pilipinas. Imagine, kapag ang local workplace ay hindi competitive, ang skilled workers ay I deserve better.
at naghahanap sila ng opportunity abroad. And of course, kapag maraming manggagawa mula sa isang propesyon ang umalis, maaaring magkaroon ng labor shortage o kakulangan ng manggagawa. Halimbawa niyan, maraming trained welders, engineers, caregivers, seafarers, at health workers ang may job offer abroad. Maganda yan para sa kanila. Pero posibleng mahirapan ang ilang lokal na employer na makahanap ng sapat na workers. And kapag kulang ang skilled workers, syempre mas mahirap ang recruitment, mas tumatagal ang serbisyo, mas mabigat ang trabaho ng natitirang empleyado. Maaaring ma-delay ang production o project. Posible rin na ma-burnout ang workers. Isipin nyo na lang yung group project na 5 dapat kayo pero 2 lang ang gumagawa. Overloaded ang natira at maaaring ma-late ang output nyo. Ganyan din ang epekto sa labor shortage ng negosyo at serbisyo. But don't get me wrong hindi lahat ng migrasyon ay papunta sa ibang bansa. May tinatawag tayong internal migration. Halimbawa niyan, from province patungong Metro Manila, Cebu, Clark, o iba pang sentrong urban. Siyempre, yung positive effect niyan, mas madaling makahanap ng trabaho at mas maraming workers ang available sa negosyo. Pero may posibleng challenge din. Siksikan, traffic, mataas na rent, kakulangan sa tirahan, at pressure sa tubig, transportation, ospital, at paaralan. Parang popular online game server. Kapag sabay-sabay ang users pero kulang ang capacity, naglalag. Siyempre, kapag maraming tao sa lungsod ngunit kulang ang serbisyo, nagkakaroon din ng real-life lag. Kapag ginamit ang remittance para sa negosyo, maaari naman itong lumikha ng trabaho at dagdag na kita. Halimbawa niyan, nagtayo ang pamilya ng sari-sari store, printing shop, online food business, maliit na farm o delivery service. Ang dating padala ay nagiging puhunan. Ito yung goal. Hindi lang send, spend, and repeat. Mas sustainable ang send, save, invest, and grow. And actually, may problema kapag nasanay ang family na remittance lang ang hinaasahan. Pwedeng mawalan ng motivation ang ibang member na maghanap ng trabaho, mag-ipon, o magtayo ng sariling pagkakakitaan. Hindi naman mali ang tumanggap ng tulong, guys. Pero red flag kapag walang financial plan at lahat ng responsibility ay ipinasa na sa OFW. At eto pa, maaaring biglang maapektuhan ang padala dahil sa digmaan at tensyon sa host country, economic crisis, o di kaya pagsasara ng companies, pagbabago ng visa at immigration policies, yung deployment ban, calamity o health emergency, pagbaba ng demand sa foreign workers, pagpapalit ng ilang trabaho dahil sa automation at AI. Kapag may kaguluhan sa bansang pinagtatrabahuhan, maaari ring kailangang ilikas o i-repatriate ang OFWs. Kapag umuwi sila ng biglaan, nawawala muna ang regular na kita ng pamilya. Kaya mahalaga ang emergency fund. Kung maaari, magtabi ng halaga para sa 3 hanggang 6 na buwang panggastos. Emergency fund is not an extra. It is financial armor. Enough muna sa listening mode. Hands-on muna tayo para malaman kung solid na talaga ang understanding nyo.
Ready na ba kayo? Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. I-connect natin ang concepts: remittance, purchasing power, human capital, brain drain, labor shortage, at dependence. Magkakaugnay ang mga ito. Hindi lang dapat memorize ang terms ha, dapat kaya nyo tong i-apply sa totoong buhay. Check natin kung solid ka na dito. And guys, no pressure! Gamitin nyo ang critical thinking skills. Basahin muna ang tanong bago pumili. Huwag mag-speed kung hindi naman sure. Good luck!